magpapatuloy. Ito na yung ating second part ng ating pinag-aaralan, itong discipleship program. This is actually seventh lesson itong ating pagkakaluhan na ito. Hopefully bago matapos yung ating lesson na ito ng OHB, meron na tayo sariling OHB, no? Yung Operation Home Base. The design of this is not just to let you know, magkaroon kayo ng knowledge about the OHB, but this is a program po. Ito po ang buong programa ng buong Assemblies of God. If you are Assemblies of God, you will be a part of this, no? Yung kayo ay excitedly na makabahagi dito, kasi po ito talaga ay ginagawa ng bawat isa na mga miyembro sa Assemblies of God. Itong pag-OHB. Ang OHB po ay Operation Home Base. Yung ating bahay ay magamit ito na isang area para po mapalaganap yung salita ng Diyos. Napakasarap po na magpagamit sa Panginoon. At ito nga po ang ating tinatalakay ngayon. At ngayong tanghali, ating itutuloy yung nakaraan. Ang nakaraan po natin is all about prayer. Yan, kanina nabanggit yung panalangin, no? Prayer. Ano ba yung prayer? Ano yung prayer? Panalangin. Ano yan? Yung communication with God, no? Tapos ito ay isang karapatan. Nung tayo mag-born again, binigyan tayo ng Panginoon ng karapatan na tawagin siya yung Ama, no? Yan yung inihabilin sa atin ng Panginoong Jesucristo, na that you can call Him Father in Heaven, no? Imagine, walang tao nung unang panahon na pwedeng kumausap sa Ama. Pero kayo, meron na. No, you can call Him Father, no? Who art in heaven, di ba? Hallowed be thy name. Yan. Tapos po, pinag-aralan natin nakaraan, why should we pray? Bakit po kailangan natin manalangin? Para mag-deepen yung ating relationship with God, no? Para mapalalim lalo yung ating relasyon sa Panginoon. Pangalawa, ano po yun? Na nakakatanda. Yung pangalawa is to receive from Him. Parang tumanggap tayo. Hindi tayo nananalangin lang na parang sumuntok tayo sa hangin. O kaya nanalangin tayo sa bato. Ito'y may pagtugon. Ang Diyos po ay tumutugon, no? He answers all our prayers, no? At yan po ay napatunayan natin sa ating pong relasyon sa Panginoon. Pangatlo po, what are the principles of prayers? Ayan. So ano naman yung mga prinsipyo ng prayers? Alam niyo po ba yung mga prinsipyo ng prayers? Okay, kung meron kayo nito, ay nandyan yung ating mga pagtatalakayin. Ito, number one, ang prinsipyo daw po ng prayer ay nalalaman ng isang mananampalataya. Alam niyo po ba ang prinsipyo ng prayer? Kung ano mga principles niya? Una, itong prayer in secret. Yan yung isa sa prinsipyo ng prayer. Yung mga nananalangin, dapat nananalangin sa sikreto. Okay? Yung Matthew 6:5-6, when you pray, do not be like hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corner to be seen by men. I tell you the truth, they have received their reward in full.
But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Diba? Kapag mananalangin po tayo, alam natin ang prinsipyo ng panalangin, dapat manalangin ako sikreto. No? Paano ba tayo manalangin? Halimbawa, yung sa church, pinag-opening prayer ka, paano mangyayari yun? Pray daw in secret. Applicable ba yun doon? Yung sa prayer, na kailangan manalangin ako sekreto. Hindi magsitago muna ako, opening prayer ako eh. May kanya-kanya na pinaglalagahan yung prayer na ito kasi napakalawak po ng prayer. No? Ito'y communication natin sa Diyos. Ito yung panahon na talagang yung sarili mo inilalayo mo sa karamihan para makipag-usap ka sa Panginoon. Yan. Kaya pray in secret. No? Kung may mga kahilingan man tayo, sikreto. No? Hindi, kasi minsan baka may kasama kang nananalangin, sikreto yung pinapanalangin mo. Pinapanalangin mo patungkol sa utang mo. Kaya yung sa problema mo sa asawa mo. Yung kasama mong nananalangin pala, may pagka-usi. Meron pala siya ng usigang. Bago pala yun Hindi na maritis pa sa usi na. Usosero. Kaya yun, kailangan po pray in secret. No? Ano man ang panalangin mo sekreto, sabi ng Panginoon, i-reward ng Diyos yan. I-reward ng Diyos. Yung motive of our prayer is not to be a venue for showing our spirituality. Hindi papakita yan na spiritual ka. No? Hindi mo kailangan ipangayakan sa buong mundo na ikaw spiritual. Makikita yan. No? Makikita yan sa pamagitan ng ating gawa. Yung kanina narinig natin sa pamagitan ng ating pamumuhay kung ikaw ay spiritual. Pero itong prayer na ito, dahil mahalaga sa iyo yan, talagang iingatan mo yan. Parang nakatagpo ng isang bagay na napakahalaga at talagang mahal na mahal. Ingatan mo yan. Yan yung panahon lang na walang sino man ang makaka-disturb sa'yo. Alam niyo, mayroong isang tao na namumuhay noon dito sa ating mundo na kapag ka nasa prayer siya, kahit na sinong importanteng tao na nakatira sa kanilang lugar noon, hindi siya pwedeng istorbohin. Dahil nananalangin siya. Dahil kausap niya, during that time, kausap niya yung Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Amen. In prayer. Ganun siya makapag-usap. Kilala niyo yung tao na yun? Sino nakakilala kay Paul Yonggi-Cho? Hindi rin kilala. Siya si Dr. David Yonggi-Cho. Siya yung may pinakamalaking church ng Assemblies of God sa buong mundo. Yan po ay natatagpuan sa Korea. Sa South Korea. No? Yan po talaga napakalaking iglesia. Hindi naman po siya talagang marunong mangaral. Pero marunong siyang manalangin. No? Kaya nga ganun siya kaingat. Pag nananalangin siya, halimbawa may kailangan siyang kausapin, kailangan siyang isumbong sa Panginoon, pupunta siya sa isang closet. Magtatago siya doon. Tapos walang sino man, kahit na yung sekretarya niya alam yun. Kaya halimbawa, merong emergency. Yung bansa nila, kasi po itong ating kapatid na ito, talagang full of wisdom. Talagang men of God. Kaya lahat ng tao, gustong-gusto siyang kausapin pag may problema sila. Imagine mo yung presidente ng Korea. During that time, nasa kanyang iglesia at may kailangan i-consult yung presidente na to, pero sabi sa kanila ng nurse ng secretary niya, no,
Dr. Yonggi Cho will not be disturbed. Sabi niya, wait. When that man will come out? Sabi na, no specific time. Just wait. Pag nakapag-usap pa naman si Dr. Yonggi Cho sa Panginoon, aabutin talaga bumagapon. Ganun siya makapag-usap. Kasi kausap niya ang Diyos ng mga Diyos. No? Kaya nga sabi, pray in secret. Your Father in heaven will reward you according to what you have prayed. O tayo, paano ba tayo manalangin? Manalangin siguro ilang minuto lang sa umaga. Manalangin ilang minuto. Thank you, Lord. O tapos pagka andyan na yung maraming alalahanin, magdidilat ng mata, tumunog ang cellphone, nauna pa yung cellphone, di ba? Para ma-disturb talaga, nagpapadisturb naman tayo. Sige, scroll ko, balik ko din. Diba? Ganun ba tayo makapag-usap sa Diyos? Ito yung importante na panahon. Imagine, important time. Yan ay talagang pinili mo para dyan mo kausapin ng Diyos. O kailan ba tayo, anong oras ba tayo nakikipag-usap sa ating Diyos? Diba? Hanggang bibigyan natin yan ng lahat ng oras at panahon. Amen? Alright. Handa na ba tayo sa sikretong nakikipag-usap sa Diyos? Mamaya, siguro pagkatapos nito, magsikreto tayo sa lahat ng lahat ng lugar dito, punuin natin yung bahay na ito siguro. Huwag tayo may storbo. Okay? Pangalawang prinsipyo po, yung pray with correct understanding who God is. Yes. Pagka nananalangin tayo, maintindihan talaga ninyo kung sino yung nilalapitan nyo. Sabi sa Matthew 6, 7, and 8, when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. O, diba? Pag huwag daw yung mamulaklak na salita, hindi po na-impress ang Diyos dyan. Hindi mo kayang impress ang Diyos. Hindi yung kailangan marami. O, paano ba tayo manalangin? Listahan talagang dami. Lahat ng mga nakalista na yan, lahat ng hinihingi mo. Diba? Hindi ho. Yung ating Panginoon, bago pa tayo pumasok sa panalangin, alam niya na kung anong kailangan natin. Kung kailangan natin ng anumang bagay, alam na ng Diyos yan. No? So, many Christians are acting like pagan. They believe that through their long repetition of prayers, God will answer them. They view God, their needs, their mindset is wrong. Jesus said, before we even ask, God the Father already know what we needed. No? Kaya bago pa tayo lumuhod, no? Alam na ng Diyos. So ito yung pangalawang prinsipyo. Dapat maintindihan natin kung sino yung Diyos na nilalapitan natin. O, di ba? Okay. Kilala niyo po ba yung Diyos na ito na lalapitan natin? O, naipakilala na po ba sa inyo ng inyong mga kapatid itong Diyos na ito? Ito po ay Diyos na sinasabi ng Biblia. Ito ho yung Diyos na nilalapitan ng mga tao. No? At hindi po ito yung Diyos na nilikha ng tao. Diba tayo, may mga kakayanan tayo lumikha eh. Hindi ito yung Diyos na yan. Hindi yan yung Diyos na nakalagay lang sa wall. Hindi yan. Ang Diyos natin ay Espiritu. Amen? And we could worship Him in spirit and in truth. No? At hindi din yan yung Diyos na lumulutang. No? Kapag ka may baha, biglang lumutang, tapos sabihin sa'yo, o yung Diyos mo, iligtas mo. Paligtad. Yung Diyos mo, ililigtas mo. Hindi yan. So, pangatlo,
yung prinsipyo, yung prayer, kung nanalangin tayo, kailangan may pananampalataya. Okay. Hebrew 11:6. Without faith, it is impossible to please God, because God, anyone who knows Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. We can receive from God through our faith. No? Sabihin nyo nga po sa sarili nyo, may faith ako. May faith ako. Okay? Bago ako manalangin, may pananampalataya ako. Okay? Huwag kayong mananalangin na yung parang time mo ng prayer. May ganyan po kasi. Nakaset na yung devotion time sa kanya. So mananalangin siya. Kahit na ano pa yung dala-dala niya, hindi na importante yun. Basta mananalangin ako. Wala namang faith. No? Wala namang pananampalataya na itong aking hihingiin, Panginoon, na lang po ibibigay po. Uniwala po ba kayo dyan? Na anuman yung hilingin ninyo. Pero yun ay nasa wisdom dapat. Dapat nasa kaalaman ng Panginoon. Kasi hindi naman lahat ng humihingi sa Kanya, pinagbibigyan niya. Baka nangihingi ka ng eroplano. Ano gagawin mo sa eroplano? Nangihingi ka ng pamasahe. Sa eroplano, hindi ka naman, wala ka naman plano umuwi. Pero may pagkagamitan po ko, pwede pang ipalit mo. Yan po yung third principle. Dapat yung bago kang manalangin, siguraduhin mo munang meron kang pananampalataya. Ang apat po, yung panalangin natin dapat ay alam mo kung kanino ibabato. Pray to the Father in heaven. Yung tatay po natin, nasa kalangitan yan. Paano tayo mananalangin nandito sa lupa? No? Maririnig ba tayo ng Diyos? Malagay niyo, maririnig ba tayo ng Panginoon? Ando siya sa langit, ang layo ng langit. Ano daw? Sige. Ano yung sabi niyo? God is Spirit. God is Spirit. No? Amen. Maririnig tayo ng Panginoon. Kasi may access na po tayo eh. No? Di ba sabi ni Jesus, ganito kayo manalangin. Ama namin na sa langit. Sambahin ang ngalan mo. Maririnig na tayo ng ating Panginoon. Unlike before, yung tao po hindi pwedeng, parang may bakante na lugar na hindi tayo pwedeng dumuon. Pero ngayon, yung access natin talagang buong-buo. We can go through. Ephesians 5:20. Always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Yan. Yung ating mediator kasi who is Jesus. No, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, lumalapit ako sa inyo, Ama. Diba? Pagkatiwala mo po sa akin ito. Ang lahat ng bagay po na ito. Pang-anim po, wala pa magtatanong? Okay. Pang-anim po, pray with the guidance of the Holy Spirit. Ito yung pang-anim na prinsipyo. Yung nananalangin sa Kanya, alam kung sino ang isasama niya sa prayer. No? Alam kung saan nahihingi ng lakas. Kasi tayo, hindi natin alam manalangin ng tama. No? Hindi natin alam. Basta ang alam lang natin, hihingi. Okay? Mag-aas. Kaya nga tuloy yung sabi ng ibang mga mananampalataya ang Panginoon daw, hindi na Panginoon. Panginoon. Di ba? Kapag nananalangin, Panginoon, o hindi na Panginoon eh. Wala nang saysayong Panginoon. Our Father, our Lord, our Savior. When you pray, sabi niya, pray in spirit in all occasion. Kailangan po pala kasama natin yung Espiritu Santo. Huwag tayong magsasolo.
dahil hindi po na tayo pakikinggan ng Diyos. Kailangan matiyak natin na ang banal na Espiritu, which is nasa atin naman. Di ba? Ang banal na Espiritu nasa inyo. Magmula nung tanggapin natin ng Panginoon, yung Ama pumili sa atin, yung Anak ang tumubo sa atin, yung banal na Espiritu ang siyang patuloy na nanahan sa atin. Siya yung selyo ng ating pagkikilanlan sa Panginoon. Pang-pito po, yan. Yung pray earnestly. Ano ba yung earnestly? Ano yung earnestly? Pray, ano daw? Pray. Kailangan daw po yung laging yung pagpe-pray natin, yung talagang ano yung word na yan? Yung Mataimtim. okay, mataimtim. Ano pa? Yung bukas, no? Yung bukas sa, yan, bukas sa puso. Bukas sa puso. Yan, kailangan magpe-pray ka talagang meron kang bukas na puso. Haharap ka sa Panginoon. Sabi sa Jeremiah 29 verse 12 and 13. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me, and when you seek me with your heart. No? Yan po ang kailangan nating gawin pagka mananalangin po tayo. Merong 7 prinsipyo ang pananalangin. No? Ano-ano po yung una? Number 1? Pray in secret. Pray in secret. Pangalawa? Pray with correct understanding. Pray with correct understanding. Sino ba itong aking panlalapitan na ito? Pangatlo po, Pray pray with faith. yung pananampalataya natin. Kailangan meron niya kasama. Pang-apat, Pray to the Father yun, in heaven. yung alam natin kung kaninong direksyon yung ating pananalangin. Pang-5 po, Pray in the name of Jesus. yun, yung ating mediator. Kailangan kasama po natin yan. At yung pang-6, Pray with guidance of the Yun. Holy Spirit. yung mediator nandyan na, yung banal na Espiritu kailangan kasama ko din para manalangin ako ng tama. Okay? Kasi yung tao talaga hindi marunong manalangin. Kaya samahan tayo ng banal na Espiritu para bigyan tayo ng buong wisdom, ng knowledge para po tayo makapanalangin. Okay, men? Amen. Okay. Alam pong tanong? Naintindihan mo ba lahat? Okay, ako may tanong. Ito sabi ng tanong, ito yung tanong. Have you heard the voice of God? Yung voice ng Diyos. Narinig niyo na po ba? Sige po, isa-isa tayo siguro. Kung anong dito. Kailan ninyo narinig? Talagang nagsalita ang Diyos. Anybody po? Knock the door. Knocking. Okay. Okay, nag-knock daw sa door. Oh, sino pa? Maririnig ba talaga ang Diyos? Narinig ko sa panalangin. Sa dream. Okay, sa dream. So, okay, totoo yan. Maring sa dream. So, mayroon pa? Hindi mo narinig pero nararamdaman mo sa puso. Andiyan. Kung nananalangin ako. Nararamdaman. Okay, nararamdaman na naririnig ni Ate ang Panginoon sa puso niya. Sabi niya. Okay, pwede din. Pero yung talagang voice, His voice. Gusto niyo bang maranasan yun? Yes. Amen. Amen. Itong 7 prinsipyo na ito, kasama ninyo sa panalangin. Now, when you pray, you will set everything. You will set yourself away from other maybe yung mga bad thoughts. Lalapit kayo sa Panginoon, buong puso, malinis. Alam niyo, kakausapin kayo ng Panginoon. Malinaw. Magsasalita talaga ang Panginoon. Diretso. Hindi yung through dreams
or maybe yung kung ano-ano pa, talagang mararamdaman nyo. Kasi nga po, merong tayong tinatawag na mediator. Sino yun? Jesus. Si Jesus. Di ba? Si Jesus ang mediator, yung tagapamagitan natin sa Ama, tapos kayo, tapos ang Panginoong Jesus. Pangatlo, meron pa. Yung banal na Espiritu. Oh, di ba? Kung itong dalawang ito na kasama sa Godhead ng Panginoon, eh hindi niya baka kausapin yan. Di ba? Napakasarap po nun. Marinig niyo yung tinig ng Diyos. Yan yung ninanasa ng marami. Kaya nang hindi po nila alam yung kanilang mga ginagawa. No? Pangalawa, how do we see God? Strict or compassionate? Paano ba natin na-imagine ang Diyos? Siya talaga ba yung strict? Para bang nakaupo sa trono at hindi tayo pwedeng lumapit? O talaga ba siya may puso? Siya may compassionate? Yeah? Ganyan ba natin tinatrato ang Panginoon? Pangatlo, can you say that your relationship with God is already deep? Malalim na kasi ang relasyon natin sa Panginoon. Yan. Okay, masasabi niyo na po ba yun? Na malalim na ang relasyon natin sa Panginoon? Meron po ba? Hello? Oh, amen. Malalim na. May kalaliman na tayo. Okay. And which of the 7 principles in prayer have you taken for granted? Yan. Doon sa 7 principles po na ito, alin dito daw yung you take for granted lang? It's okay na hindi ko kasama ang Panginoon or yung si Jesus. Basta ako nananalangin, basta ako nanalangin. O kaya, okay lang yan, kahit na magulo yung panahon, kahit magulo yung tahanan namin, magulo yung lugar namin, basta ako nananalangin na ako. Okay? Si Jesus nga no? Nung siya'y nabubuhay, ang ginawa niya kung may natatandaan kayo sa prayer ni Jesus. Diba? He pray in a solitary praise. Yung talagang namili siya ng lugar. Namili siya ng lugar talagang tahimik. Eh, saan ba yung lugar na tahimik? Yung talagang walang makakasagabal sa iyo. Okay, sa inyong bahay, halimbawa. Halimbawa, yung toilet ninyo, talagang tahimik yun Doon kayo. Makipag-usap sa Panginoon. Kung walang gagamit. No? Baka naman may gagamit yan. At tagal-tagal mo sa banyo. Nakaupo ka doon. Kautukin ka dyan. Disturbuhin ka dyan. Iba naman sa bubong. Wala namang bubong dito. Ang init naman sa labas. Diyos ko po. Okay? Alam niyo iba, pumupunta po talaga sa mall. Pupunta sa mall. Kakausapin niya ang Panginoon. Nandun siya sa isang bahagi ng mall. Nandun siya nakikipag-usap sa Panginoon. Yung iba talaga, ginagawa yan. Sabi pa sa dagat. Okay, sa dagat. Pwede din kung hindi mainit. Sa bundok. Pwede din. Or pwede din. Mahilig din. Tahimik ka talaga. Maganda last time, doon sa, may bundok dito sa atin sa Kwan. Sa papuntang Jaira. Oo. Nag-camping kami doon ng gabi. Oo. Habang nananalamin, doon naman sa bahay may inaatake. Masaya yun. So mamimili talaga kayo ng lugar pagka kakausapin niyo ang Panginoon. Pangalawa po, dapat po, kilala niyo ang nalapitan niyo. Kilala niyo. Ang lima, yung prayer natin dapat may pananampalataya. Yan, hindi mo yung saysay ang pananalangin natin. Mananalangin tayo sa Ama natin sa langit. Amen? And in the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Yes. Lagi natin sinasabi. Alam nyo, walang taong pinakinggan ng Panginoon. Nagpagalaw sa kamay ng Panginoon, ng Ama sa langit.
No? Walang sino man. Pero sa pangalan ni Jesus, napapagalaw yung kamay ng Ama sa langit. May panalangin ka, Panginoon, salamat po sa iyong biyaya sa akin. Bigyan niyo po ako nito sa pangalan ni Jesus. Yun yung ating tagapagligtas eh. No? Yung ating tagapamagitan. Huwag nating kalilimutan yan. Nating kalilimutan. At hindi tayo nananalangin kay Jesus. Hindi tayo nananalangin kay Jesus. Nananalangin ba, Jesus, tulungan mo po ako. Hindi ka na matutulungan ng Panginoong Jesus. Okay? Paano tayo manalangin? Yung Ama natin sa langit at sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Yan. Kaya natin nababanggit ang Panginoong Jesus. Okay. So, tama po ba? May natutunan po ba kayo ngayong umaga? Ngayong tanghali? Ayan, maraming salamat po sa Panginoon at you got your first lesson ng maturity series. Wow, mature ka na. Mature na tayo. Okay? Okay, nagmamature ka na. No? Kasi napag-aaralan mo na itong mga bagay na ito na kasama natin sa maturity. Yes. Yan. Paglago ito sa pananampalatayang spiritual na pinagkatiwala po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Tayo manalangin.